So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, January 28, 2024. Balik tayo sa flip top dahil tapos na natin reviewin yung 6 na battle sa PSP. So enjoyin nyo yung review ko sa PSP. Sobrang ganda ng laban, mga laban dun sa PSP. Sobrang nagustuhan ko yung Apex MZ doon, tangina. Panoorin nyo na lang yung review ko doon, no? So ngayon, balik tayo sa flip top. Yung mga request nyo, siguro month of February na tayo mag-start. Unahin ko lang yung mga gusto kong battle na panoorin, okay? So ngayon, yung MZ versus Marshall Bonifacio, dapat ayun yung re-reviewin ko ngayon. Pero sobrang tinde ng ano na ito. Itong J Black Pistolero. Sobrang, alam mo yon, ang ingay sa Facebook na body bag of the year daw. Minaliit daw ni Pistol si J Black. So, alam mo yon, yung curiosity ko is nandito na, no? Tsaka, alam mo yon, gusto ko rin siyang mapanood kung, kasi nung nakita ko yung poster na naka-cross out si Pistol, parang naisip ko, paano natalo si Pistol? Parang ganun yung naging ano ko eh. Alam mo yun, ganun yung naging reaction ko. Kasi alam naman natin na sa winning streak si Pistolero from Sunugan sa Kumu, yung season 1, siya yung nag-champion doon. Then pagsali niya ng 2022 Isa Buhay, nag-champion din siya doon. So win streak siya, no? Kung titignan natin doon pa lang sa battles, syempre 4 wins siya doon sa Sunugan, tapos 4 wins din sa Isa Buhay 2022. Tapos may ibang laban pa siya kay Zenlook, 'di ba? Nung kay Zenlook may laban pa siya, kay Akata may laban pa siya. So ang dami, yung win streak sobrang tindi. Kaya nung nakita ko na naka-cross out yung pangalan ni Pistol sa poster nung after ng day 1, nagtaka talaga ako, no? Pero hindi ko naman din disregard yung isang J Black, no? Hindi yun naman yan magiging champion ng wala lang, di ba? So on paper, Pistolero talaga, no? Parang kumbaga ang daming nagro-root din dito kay Pistol na kayang-kaya si J Black, no? So tignan natin, no? Nakakagulat man, pero ang daming comments sa Facebook na body bag of the year. So andun yung curiosity ko na, wait, isang Pistol na body bag, 'di ba? So ang hirap talunin ng isang Pistol, 'di ba? Alam niyo ba 'yun? Nagigets niyo ba yung punto ko? Mahirap talunin ang Pistol, ang isang Pistolero, kasi pagmumukain kanyang hindi kanya seryoso. 'Yun, ganun talaga ang estilo ni Pistol. Kaya niyang daanin ka sa pangingengkoy, kaya niyang seryosohin ka, kaya niyang hindi. Alam mo yun, di ba? So, tignan natin kung anong estilo yung ginawa ni J Black, kasi di ko talaga ma-imagine kung paano natalo si Pistol. Kasi si J Black, no, napanood ko yung run niya sa Isa Buhay. Eto to be honest lang, no, to be honest, kung titignan ko yung past battles ni J Black sa past battles ni Pistol, on paper, returns, lamang na lamang si Pistol doon, no? Yun lang. Siguro, ang hirap mag-comment kasi hindi pa naman natin nakikita yung battle, pero huwag natin siguro patagalin to. Umpisahan na siguro natin tong battle na to. Pistolero versus J Black. Nakaka-excite. So, let's go. Y'all ready? Yeah. Everybody say sheesh. Yeah. Nakanaks. Di na long hair si tropa. Kamusta, Doris Bigonya? Ano feeling mo? Dikdikan to? Salpukan ng bara? Isa Buhay champa? Isa Buhay chamba? Putang ina. Nung nanalo ng flip top, binigyan ng reward ni Mayor, 30K. Kasi sa Sapu-Lapu, siya daw ang pride. Sa buong city, pinag-motorcade. Tapos siya din yung pinag-drive. Nagpasalamat pa talaga kay Mayor, tuwan-tuwa siya daw yung bida.
Sabi niya, oh, laking bagay nito, Mayor. Salamat po sa gasolina. Inang-ina mo ka. Kung makapagyabang ka na champion ka, kala mo may performance ka na epic. Siya daw ang patunay na kahit sino pwede magkampiyon. Kapag pandemic, tangina mo, pandemic champion. Yung mga magagaling nun. Okay. Pandemic champion. Nagamit na yun. Yung word na mismo na pandemic champion, no? Nagamit ni Criplion. Nagamit ni Criplion kay Mzite nung Ahon 13. So, ayan, pandemic champion. Tapos ginamit ni Pistol dito ngayon kay J-Block. Oo nga, no? Sabay pala sila nag-champion nun, no? J-Block tsaka Mzite. Okay. Pandemic! Tangina mo, pandemic champion! Yung mga magagaling nun, takot magkaubo. Kaya yung pagkapanalo, napakadali mong nakamit. Ibig sabihin, ikaw yung pinakamagaling nung maraming may sakit. Anong feeling? Na ikaw yung 2021 champ, tapos labang Lip Cram at Mzite yung tumatak na laban. Anong feeling na tinalo mo si Goryo sa isang close fight pero first round niya yung pinag-usapan? Anong feeling na after kanyang pahirapan, tinalo ko si Goryo gamit round 1? Ganong kakahina. Kinailangan mo pa mag-shabu at addict bars para yung palakpakan mata mo. Kaya mo nasilat si Goryo na una siyang malobat kaysa sa'yo. Okay, totoo yun ha. Putulin ko lang yung pinupunto ni Pistolero dito. Nagustuhan ko yung yung punto ni Pistol dito against dun sa tinalo ko si Goryo gamit round 1 lang. Anong feeling ng tinalo mo si Goryo pero round 1 niya yung tumatak, no? Kasi yung tumatak kay doon, yung kay Goryo doon yung black hole, yung black hole yun 'di ba? Although may tumatak din naman kay J-Block noon, yung sa round 2 niya, yung hayop Gio, ano yun? Basta yung kay Nak Gio, not Gio. Basta yun yung round 2, no? Pero round 3 kasi lumaylay ni si Goryo dun 'di ba? Kung naibalik sana ni Goryo yung round 3 niya, ay yung round 1 niya na ganun kalakas, possible dikit pa yung laban, no? Pero dikit pa rin naman yung laban sa rounds 1 and 2. Medyo lumaylay lang talaga sa haymaker doon si Goryo. Pero props kay J-Block, para sa kanya talaga yung 2021 isa buhay. Ngayon, yung sinasabi ni Pistol na tinalo ko si Goryo gamit ng round 1. Yes, na-review natin yon and sobrang ganda. Panoorin nyo yung review ko doon, puta. Yung semis ng Isabuhay 2022. Basta panoorin nyo yun. Grabe yung breakdown ko doon kasi in-execute or dinisect talaga ni Pistol si Goryo round 1 pa lang. Kaya pagdating ng round 1 to 3, unang bumanat kasi si Pistol So pagkabanat ni Goryo 1, 2, 3, wala na. Ineffective na yun. Nawalan ng effectiveness yun. Kasi wala, dinisect na agad ni Pistol yun. So, yun. Sobrang lakas nun. Tinalo niya round 1 pa lang. Kaya parang round 2 entry ni Pistol, hayahay na lang siya. Diba? Alam niyang kanya na yun. Kaya yun. Yun yung sinasabi niya dito. Shabu at addict bars para yung palakpakan mata mo. Kaya mo nasilat si Goryo na una siyang malobat kaysa sa'yo. Hindi ka nanalo dahil malakas ka, sadyang pahina kanyang takbo at talagang pupurol yung talas pag binangga mo sa bato. Okay. Ginagawa niya daw yan para sa mama niya. Ang bait sa magulang nakatuon. Kinang-alyaso yung anak niyo nagsasyabu, para sa'yo yun. Congrats! Siya daw si Travis Barker, kontrolado niya yung palo. Ang lupit din kung iisipin. Siya'y responsableng nagsasyabu. Yan yung gusto niyang sabihin. Hindi ito uubra sa akin, mapa-freestyle man o written. Kung kontrolado mo yung palo, ako nagdidikta ng rhythm. Tangina mo, pag bumabattle ka nga, yung mata mo, panay ganto. Kontrolado yung palo. Kontrolin mo muna yung mata mo. Okay, nangina mo ka. Mata mo pumipitik, ganyan, no? Nangina mo ka. Pansin niyo ba? Pagkatapos bumara, may 2 pitik. Tignan nyo! That's true. Kami 4 bar setup lang. Siya 4 plus 2.
Tangina mo, bigla-bigla ka nagsisignal light, hayop ka. Kahit steady lang at nakain to. Tangina mo, J-Black, pa-check up ka na. Baka sira na wiring mo. Yung kanan nag-iisip, yung kaliwa pa naipikit, ayaw mo pa rin tigilan, literal na yung side effect. Yun ang ina. Sige, batak lang ng batak. Papapati din yan pag naglaon. Kung nagising ka pa mamaya, hindi ka nababangon. Dahil wala akong pinagkaiba sa hinihitit mong lason. Yung akala mong kontrolado mo, unti-unti kang nilalamon. Kinangina, pinagsigawan kanyang bisyo para sa palakpakan nyo. Kaso huli na ang lahat bago mo natanto. 100K remake to the Lord. Puta angas o. Huwag ka magtala, may pistol. Gago, bypass to. Kaya round mo na. Di uubra sa akin yung mga bara mong pilit. At bibigyan ko kayo ng tip para di kayo tuluyang mainip. Kung di nyo trip si J-Black, huwag niyong pilitin makinig. Bilangin na lang natin kung ilang ulit siya pipikit. Unang panat, pakinggan natin. Ayun. So, parang nakakapanibago na round 1 ni Pistol, parang hindi ganun ka-powerful, no? Ilang beses na natin na-review si Pistol, men. Sunugan, Isa Buhay 2022, Isa Buhay 2018. Ayun, yun yung mga non-tournament battles, 'di ba? Yung MZ Pistol. Parang ito, to be honest, parang ito yung pistol na hindi naging effective yung round 1, no? Kasi kadalasan nare-review ko sa battle ni Pistol, kadalasan round 1 niya may mga palo na, although may palo naman to, may suntok naman, pero alam mo yun, hindi ganoon kabigat. Parang hindi naging effective kay J-Black, 'di ba? Yung mga round 1 before ni Pistol, andun na eh, parang papalakas eh. Nag-start siya ng ganito, lalakas pagdating sa gitna, then pag end ng round 1 malakas na, so kaabang-abang yung round 2 and 3, 'di ba? Pero ngayon parang flat eh. Flat yung umpisa, gitna hanggang dulo. Tapos dead air, may mga lines na natulugan, may mga lines na hindi ganun ka effective kay J-Black. Ano pa? Basta ang daming flaws, no? Although malinis yung performance ni Pistol, pero yung tinutukoy ko dito na flaws is effectivity, no? Yung stage presence din ni Pistol, parang hinahanap ko yun eh, kasi magaling si Pistol manipulate ng, alam mo yun, hindi naman sa manipulate, parang makuha yung attention ng crowd. Kayang-kaya niyang gawin yun anytime sa lahat ng battle, pero dito this time parang nawala yung crowd ni Pistol, no? So nakakapanibago lang, no? So kung titignan natin, mabilis ang review, hindi ganoon ka-effective si Pistol sa round 1. So may rounds 2 and 3 pa naman. Tignan natin kung makakabawi siya, kasi mali mo, buwelo pa lang ni Pistol yung round 1, round 2 and 3 dun papalo yung mga siksik na bara. Tignan natin, no? Pero round 1 ni Pistol, para sa akin ano to, para sa akin beatable tong round 1 ni Pistol. Tapatan lang to ni J-Black ng 2 or 3 haymakers, solid haymaker, tangin na kanya yun, no? So let's see, tignan natin J-Black. Sir, hirapan na ako. Anong feeling? Feeling ko malolobat na ako. Tangina. O sige na, ikaw na nga magaling. Ikaw na panalo. Kailangan ko din ito ngayong Pasko, tol. Hayaan mo na ako magtrabaho. Round 1 game? Congratulations sa'yo, Pis. Kasi narating mo'y malayo-layo na rin talaga. Dating nag-freestyle lang sa streets at may speaker pang dala-dala. Nakilala ka dahil kay Smagla. Sheesh! Pasalamat ka sa kanya. Pero sa'yo ngayon marami nang inis. Puntahan ba naman sa sementeryo yung hari at mag-rap sa puntod niya? Dahil i-rebat, di madedenay. Milyon na nakakita ng iyong katangahan. Pero ayos lang yan. Yung takoyaki mismo, kainin mo na lang. Malilimutan mo yung nakaraan mo. Problema na pinagdaanan din na kailangan lampasan. J-Black versus J-Flag. Wala talagang tatalo sa nag-iisang OG Enigma sa paggawa ng match-up. Unpredictable.
Hindi nakabase sa comments na talaga namang para sa hip-hop. At isa yon sa rason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang flip-top. Sumali ka raw sa PSP o doon na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro Gago. Sumali ka doon sa PSP Ikasali rin naman siya doon. Gagi. Sumali ka raw sa PSP o doon na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro Last game nga na to O pag bumalik ka pa raw dito, babarilin ka ni Enigma. Babarilin? Pistol? Sa pistol, yun ang PSP. Seryoso. Bakit mo ako gustong-gusto kalabanin? Handang-handa na ba yung game plan mo sa round 3 na ako ay wasakin? Ganyan siya, di ba? Kung ano-anong masasakit na salita sasabihin. Sige nga niya, ganyan estilo, try natin gamitin. Natakot sa akin mga champion nyo! Wow. Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? Ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may puso. Okay. Tumanggi sa akin ang champion nyo. Alam ko ito yung laban. Alam ko ito yung inispit ni Pistol doon sa laban niya kay Zenlook. No, nung Gubat. Gubat ata yun Gubat ba yun? Di ko alam kung Gubat 12. Di ko alam Pero, yun. Sabi niya, kalaban niya si Zenlook nun. Natakot sa akin mga champion nyo! Wow. Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? Ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may postpartum pa si Mrs. Di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, baliwala rin, di ba? Tas sa'yo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay gago! Nasobraan kayo kaka real motherfucking MC! Nalimutan nyo na maging tunay na tao! Di ako patok! Di ako malakas! Walang stilong pumatak! Di ganun ka-teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak! Responsibilidad sa liga! Responsibilidad sa pamilya! Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema nung pandemya! Heavyweights! Takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Putang ina. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nangbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Puta. Shit. Inang ganda nung nun. Ayun, fuck. Pwede ba nating ulitin yon, guys? Hey, palakpak! Di ako pato, MC! Nalimutan nyo na maging tunay na tao! Ulitin ko lang ang sarap sa tenga ng punto na sinasabi ni J Black dito, men. Di ako patok, di ako malakas, walang stilong pumatak. Di ganun ka-teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga, responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema nung pandemya. Heavyweights, takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nangbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Shit. Gusto ko yun. Mahaba man yung naging setup nun, hindi man direct yung suntok nun kay Pistol. Kitang-kita naman, 'di ba? Na hindi yun para kay Pistol. Ang pinaka sinasabi lang dito ni J Black na nung pandemic is ako yung nagpakita, hindi yung mga heavyweights, 'di ba? So ang pinaka punto dito ni J Black, parang sinusumbatan niya, no, na yung mga malalakas nga, yung mga heavyweight nga nung pandemic hindi nga nagpakita no, kailangan lang na malaking
ng malaking pera para magpakita ulit sa liga, parang ganon. Na sinasabi niya, ako nung pandemic lumuwas ako swab test from Cebu to Manila, tapos yun, yung TF kahit maliit, palag, ganun, yun yung pinupunto niya. So nagustuhan ko yung punto, nagustuhan ko yung message. Walang punchline papunta kay Pistol, pero yung punto nagustuhan ko yun. So yun, pwede nating iskuran yun. Kaya mahiya-hiya ka naman kung ididis mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa akin sa utakan, pero di nyo matatawaran ang puso ng kampyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kung makaganap. Nung isa buhay lang naging babad. Bisaya nga bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero mintigiyapon mo palang. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ko dito sa harap. Di pa napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang ka ba, Kap? Nasa 27 battle mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Shit. Gago. Ulit. Mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Patay. Aray. Ano mo yun? Patay. Aray. Ayun. Yung haymaker na yun. Ang pinaka-improvement, ang breakdown lang, ang pinaka-improvement mo sa rap. Puta. Ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang ka ba, Kap? Nasa 27 battle mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Sobrang bigat ng punto nun kasi yun yung ginamit ni Pistolero laban kay Goryo, 'di ba? Binreakdown niya, dinisect niya yung style kung paano bumatel si Goryo. Yun yung sinasabi niya, at ayun, sinabi niya dito, ni-reveal niya. So ang lakas nun, ang lakas ng impact nun, ang lakas ng puwersa nun, ang lakas ng suntok na yun. Kaya props kay J Black Yawa, ang lakas nun. Bagay na kahit si Hip Hop Heads TV nagagawa. Pag naka-zone na sa round 3, kala nyo talaga nagwawala. Pero pag na-point out yung weakness, pansinin nyo yung muka. 3GS ka nga, lakas mga sar, pero pag nagantihan kung umiyak ang lala. May mga achievements din ako, pero walang panama yun ikukumpara sa kanya. Pero hinahamon niya pa rin ako, kasi deep inside hindi ka talaga masaya. Kaya anong kontento, imbento, wag mo nga akong gawing tanga. Nagpaparamdam ka sa lahat ng kampyon kasi gusto mo rin maramdaman kanila. Hindi ramdam yung akin. Alam ko yung gago. Ang masakit sa yung hindi rin. Kahit nag-champion ka, saksi ang mga tao. Kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gano to kawak. At huwag kang pumalpak sa napili mong atak. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Aray! Tangina mo. Ang lakas ni J Black dito. Fuck. Sobra. Pamukha mo gano to kawak. At huwag kang pumalpak sa napili mong atak. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Putragis na yan. Doon pa lang wala na eh. 'Di ba? Parang ang sinasabi kasi ni J Black dito about dun nga sa estilo na inimprove, no? Inimprove, no? Yun yung sinasabi ni J Black na ang pag-dissect lang ng estilo ang pinaka nag-improvement mo sa rap, no? So bigla niyang
bigla siya nagbigay ng ano doon, ng sinasabi na tanggap ko na hindi ko ramdam yung pagiging kampiyon ko, tanggap ko na ganto ganyan. Tapos parang inangguluhan niya ni J Black yung sarili niya na tanggap ko na yung lahat na sasabihin mo. So may parang challenge niya agad ang isang Pistol na bigyan mo pa ako ng mga bagay na hindi ko patanggap. So 'di ba? Isa challenge, no? Parang kakagat ba si Pistol sa ganun challenge ni J Black? Pero putragis na yan. Ang lakas ng second half ni J Black. Kung yung round 1 ni Pistol para sa akin naging flat, no? From start to finish ng round 1 ni Pistol, flat yun para sa akin. Dead air yun, natulugan yun. Hindi naging effective yung mga angles, references, haymaker punches or punchline. Hindi talaga, no? Wala pa, feeling ko hindi gaanong, alam mo yun, tumama siya pero hindi ganun kasolid. Alam mo yun, gets nyo? Tapos first half ni J Black, kala ko magiging ganun din yung approach, yung palo, pero anong nangyari second half, nandun yung mga siksik na mga linya. And props, yawa kay J Black, tang ina kanya yun, sobrang solid nun. Yung about dun sa pag-dissect nga ni Pistol sa mga style ng kalaban niya, from there hanggang dun sa tanggap, magbigay ka pa ng mga hindi ko tanggap, puta, ang lakas nun. So it's a 9-8 for me. Actually dapat 10, actually dapat 10 ko to, or pwedeng 9-7, ganun eh. Actually wala pa akong final score, kasi iniisip ko pa kung 10 ko ba si J Black, kaso iniisip ko naman hindi ko pwedeng 10 si J Black dun kasi feeling ko flat talaga yung naging first half niya. Ang lakas ng second half, props sa second half. So sige, 9 points para kay J Black. Pistol, dahil nga hindi siya naging effective doon. Yes, malinis yung performance, pero punches, medyo na short. Haymakers, na short. Impact, na short. Energy, stage presence, wala eh. Alam mo yun, hindi to yung Pistol na in-expect ko. Hindi to yun. So isa 9-7, malayo ang agwat na ito. 9-7 in favor of J Black sa round 1. Nakakapanibago na 7 yung ibibigay kong score para kay Pistol, no? Nakakapanibago. Pero round 2 and 3, tignan natin kung makakahabol si Pistol. Pero round 1, alam ko, sa puso't isip ko, puta, J Black yung round 1. Let's go! Ng hindi mo matanggap, o pagkatapos nito uuwi kang patay. Tinawag niya akong J-Flag kasi pagkatapos nito bandera ng Tondo yung magwawagayway, tang ina mo. Sinang ina, pare, hindi ubra sa akin yung banat mong may tililing. Breakdown lang daw yung kaya kong gawin. Marahil totoo, hindi naman sa pagmamayabang. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MCing gumaling dyan, tang ina mo. Sinang ina, pinag-rhyme niya yung Chainsaw Man, sa dedo man. Okay. Nagrebat siya about dun sa breakdown. Inamin niya na oo, marahil oo, sabi na yung inako niya yun na yes, pero maraming gumaling doon. Okay. Ano pa yung mga yung rebat niya na sa J Flag Tondo. Okay yun, para sa akin okay yun, yung Tondo, J Flag, okay yun. Pero yung sa pangalawang rebat, parang hindi ko masyadong natripan yun kasi inako niya yung paratang ni J Black doon na parang sinasabi niya na yun nga lang in-improve ko. Yes, yun lang in-improve, pero maraming gumaling doon sa diba? Parang hindi siya ganun kapasok sa standards ko na aakuin mo yung yung isang paratang sa'yo dahil nga battle rap to, andun yung time na ilalaban mo na hindi or something. Pero wala, sa akin lang naman, para sa akin lang naman, kung para sa inyo is okay yun, walang problema, pero para sa akin lang, no? So yun. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MCing gumaling, may tililing. Breakdown lang daw yung kaya kong gawin. Marahil totoo, hindi naman sa pagmamayabang. Pero dahil sa pagbe-breakdown ko, maraming MCing gumaling dyan, tang ina mo. Pinag-rhyme niya yung Chainsaw Man, sa dedo man, sa demonyo man. Puta, ang galing.
Kahit masagwa na pakinggan, pinagpilitan niya pa rin. Man to man, parang nag-threesome na bading. Okay lang, ina mo yung laban yun ni Lil Strokes. Hindi ko malilimot yung sinabi mo doon. Sabi niyo, shoutout talaga kay Lil Strokes. Matagal ko ng tropa yan. Malaki talaga yung titi niya. Totoo talaga yun. Putang ina pare, that's what. Pagkatapos mong ikak-black, pinuri mo yung black cock. So, ibig sabihin, legit. Kasi laki yun ng titi ng kabayo. Ikaw pa mismo ang source. O ngayon, alam na namin kung ba't yung clothing mo, dark horse. Sabi niya kay Rage, utak mo maluwang parang brief ni Crazy Mix. Ikaw ba'y sure doon? Putang ina mo ako, sure ako hindi yun maluwag pag si Crazy Mix may suot nun. Ibig sabihin, ini-imagine mo suot mo brief niya. Tangin na to, puro katarantaduan. Di mo sinabi, gusto mo pala ng duyan. So, ayan na. Ang tawag dito. Yung sinabi ni J Black kanina about dun sa pag-dissect nga ng estilo. Ito na, ginagawa na ni Pistolero ngayon, no? Yung line marking. Yun, dinadissect niya kung ano yung mga past lines na sinabi ni J Black sa kalaban niya. Ito na yun, no? Ito yun. Ito yung sinasabi ni J Black. Duyan. Pati ba naman brief ni Crazy Mix, tol? Lakas ng trip mo, papi. Bagay daw kasi sa Dark Horse kasi tatak ng brief niya, Jackie. Di niya nasakyan. Buhay niya daw, bukas na libro. Kasi titulong pamagat ang unang nakikita. Ayos Buhay mo, bukas na libro, titulong pamagat unang nakikita. Paano ka ba magpasang hayop ka? Ano yung libro ng buhay mo? Yung title nasa page 152? Okay. Kung saan napupunta? Tangin ng buhay di ko pa binabasa, magulo na. Okay. Mukhang manhid na sa insulto, sagad pagkabanuto. Humawak na ng libro, puta, hindi pa rin natuto. Samantalang ako, for 3 straight years na natiling matibay ang tayo ko. Malupit pa rin ang tindig kahit walang librong isinaulo. Tangin, nagkagawa ka pa ng libro? Di mo nga maayos yung name tag mo? J Black with QUE? Dapat J Black Q. Ginangina mo 2023 na, Jeje mong kapatid. Angas ng pahangalan mo, hanip. Favorite niyang merienda, bananak. Favorite niyang ulam, barbek. Yan si J Black, ang battle rapper na nakakatamad panoorin. Siya naman si J Black 999 pagkasama yung mga kageng-geng niya na close friends. Pero sa FB, siya ay devil. Puta pare, dope din. Pangalan niya, J Black 666. Oh man. 666, oh man. Ulul, wala ka pa rin bilang kahit makailang palit pa yan. Gago di ka top contender, pampapawis ka lang. Isabuhay ran mo, kulang pa sa views ng finals ko, awit naman. Dami ng pangalang pinakilala, wala pa rin pagkakakilanlan. Pag umusta na piniling humarang sa aking daan, inaral mo muna kung paano makiramdam. Di na para sabayan ka pa sa balikatan dahil di mo deserve yung title, akin na yan. Hindi ko alam kung anong meron. Kulang. Nakukulangan ako. Hindi ko alam Hindi ko alam kung hindi ba siya effective kay J Black or hindi talaga ganun kalakas yung writtens ni Pistol. Kasi nakakapanibago kasi kakapanood ko lang yung laban niya kay Akata. No? Sobrang, alam mo yun, sobrang lakas ni sobrang lakas ni Pistolero doon sa laban niya kay Akata. Tapos biglang alam ko November yung PSP. Tapos ito December to. So, alam mo yun, guess nyo ba ako? Nakapagsulat si Pistol lang ganung kalakas kay Akata. Then J Black na isa buhay champ, nakakapanibago na ganito lang yung maririnig natin. So, naguguluhan ako kung yung writtens ba ni
ni Pistol is hindi tumatalab kay J Black, or hindi lang talaga effective yung style na ginagawa niya ngayon dahil sa tawag dito, may linya si J Black doon sa kung paano mag-rap si Pistol, na pag-dissect lang ng kalaban yung pinaka-in-improve mo. So I'm not sure kung alin doon yung nagiging hindrance sa performance ni Pistol. Sana nagets nyo yun, no? Pero round 1 and 2 ni Pistol, same attack. Okay yung rebut, pero medyo kulang talaga. May kulang talaga sa puwersa, may kulang talaga sa palo, may kulang sa DN, may kulang sa enerhiya ni Pistol. Di ko masabi kung ano yon, pero kung magbe-base tayo sa writtens, kulang sa bigat, kulang sa punches, kulang sa haymaker, kulang sa energy, kulang sa effectivity. Ang daming kulang sa performance ni Pistol when it comes to writtens. So, yun, sana naintindihan nyo yun. Unti-unti ko nang naiintindihan kung bakit sinasabi na sa Facebook na body bag of the year ang isang pistolero, ang isang 2 times champ, no? Magkaibang liga, 2 times champ, no? Sunugan sa Kumu at Isabuhay, no? Di ko alam. Actually, nalilito talaga ako kung bakit ang sinasabi sa comment section or sa post na body bag of the year. Kaya di na ako nakapag-antay. Reviewin na natin siya. So, yun, unti-unti nang lumilinaw sa akin yun na kung bakit nila sinasabi yung isang body bag of the year to. Kasi 1 and 2 is hindi ganun ka-effective, no, kay J Black. So, J Black tayo round 2. Yeah! Puro failed lines! Until round 3, mag-i-stick ka ba doon? Alam mo ba, sinadya kong maliin lahat ng yon para may mga punchlines ka ngayon. Gago. Oh, pansin nyo na ba? Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Dinadamihan na yung rebut kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Grabe. Pasigaw na. Umpisa pa lang, oh. Nakuha. Garing, props kay J Black dito. Madali ka lang basagin, tanga. Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa. Galing? Let's go! Let's go! Kasi alam ko kung bakit siya ganito. Dating matabang binuli, ngayon gumaganti to. Alam nyo na kung saan to galing. At alam nyo kung ba't to nabuo. Ikaw ay bunga ng marahas na komunidad ng Tondo. Ikaw yung matabang umiiyak pag inarbor yung hindi mo pa nakakagat na pork chop. Ikaw yung matabang sinasapak lang ng payatot dun sa com shop. Tinawanan ng childhood crush nung pinakita yung edits niyang sinliit lang ng thumbtacks. At higit sa lahat, hindi ikaw ang kumakain sa mga pabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox. Pwede mong i-deny na wala kang lunchbox. Pero ang katotohanan, makikita yan sa face. Na ikaw yung matabang may mga colorful pencil sa pencil case. Pero may nakilala na siyang mga rappers. Siya na ang bully. Natutunan niya ang ways. Sumumpang maging villain one of these days at umabot siya sa flip top. Kung saan ito ang pinaka-effective na place, Pistol here. Love ka ng mama mo? Masarap magluto ang mama mo? Pero yun, linya ni Pistol yon kay Akata. Alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing sinasandok mo ang pang-apat mo na plato ng kanin ng sama niya makatingin. Siguro ngayon okay na, pero dati mahirap din sila. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal yung bigas, matuto ka naman daw magtira. Love ka ng mama mo, pero di mo love mama mo, pare. Nakita mo ba siyang maglaba dati? Na grabe kung makabrush na napakaitim na kwelyo ng iyong uniforme. Artista na daw to parang rape lang, pilit pagkakapasok. Di marami ka ng pera ngayon, bili ka bagong batok. Ano naman kung may skincare si Goryo? Masama na pala na ang balat alagaan.
Pinagtawanan mo pa ng harap-harapan, ang mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin, pag may mga tigyawat sa likod, napakarami niyang toxins, napakarumi ng katawan. Iba't umaas pang malinis ang hayop na yan. Inasar mo pang mabahaw si Marshall, ikaw rin naman. Napakayabang nito ni Gago, porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago ilagay sa cargo ng eroplano. Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo. Nadedetect ng Richter scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene. Nung tinutok na sa gang nyo, magkahati kayo ni Crazy Mick sa buong screen. Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo ang puta. Kabaliktara ng batang Yung katabaan mo, Litaw Chong. Nung narinig ko nga yung Baby Giant, akala ko ikaw yun. Pero mayaman na to ngayon. From kangkong to kampiyon. Kaya feeling lodi na. Kaso mas naging corny pa. At naging shit yung lohika. Feeling boss si Baby Josh, naging Josh, mohika. Ano? Punong-puno ng insecurities. Pinagyabang niya pa kay Akata na hindi raw siya magbibigti. Kasi nasa kanya na lahat habang si Nico humihikbi. Kontento ka sa buhay, tas yung ethics mo, ganito lang kaikli. Kung kontento ka sa buhay, pues yung misis mo hindi. Oh, kalma. Hindi ko dinadama yung misis mo. Kalma ka lang, pre. Naaawa nga ako eh. Niloloko mo kasi. Sinasabihan mong, wala, di pa yan matigas. Wala, di pa yan matigas. Putangin na! Huwag mo nang isipin na, importante may pambili tayong bigas. Ano, punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smartglass, Nikki, Saito, Gago! Wala nang creativity, bitaw mo, tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yeah. Ulit. Saito. Ulit. Kaya kinondisyon niya na. Ulit ha. Ulit. Medyo naguluhan ako eh. Ulit. Ano, punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smartglass, Nikki, Saito, Gago! Wala nang creativity, bitaw mo, tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yeah. Inggit! Kaya tama. Ay kita mo yung wala sa'yo pag ikay nakapikit. Okay. Maging honest ako sa inyo. Ayoko naman sabihin na naintindihan ko yun, pero hindi naman, no? Pero medyo naguluhan lang ako doon. Malinaw yung pagkaka-deliver, pero siguro dahil sa antok na ako, no? Baka dahil sa antok na ako is hindi na nagpa-process utak ko, pero pinipilit ko na maintindihan yung mga bara, no? Pakilinaw naman sa akin sa comment section, kasi medyo naguguluhan talaga ako, no? Kasi parang sinasabi ni J Black dito na sa pagmamasid nakikita mo yung wait lang sa amin pag nagmamasid, lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita lahat bunga ng inggit. mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo kung anong meron sa amin pag nagmamasid. So ayun, nagets ko pa yon, no? Malinaw yon eh. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Nakikita mo kung anong wala sa'yo pag nakapikit, no? Alam ko simple lang yung punto, pero hindi ko makuha yung pinakamensahe, no? Hindi ko alam kung nakikita mo ano yun? Anong meron sa amin pag nagmamasid, nakikita mo naman anong wala sa'yo pag... Ayun, nakikita mo naman kung anong wala sa'yo pag ikay nakapikit, no? So, hindi ko alam kung simpleng
simpleng punto ba yung tinutukoy niya doon, na kapag nakapikit, syempre, diba, pag nakapikit tayo, wala kang nakikita, or may iba pa siyang punto. Di ko alam kung double meaning ba yun or what, pero kung double meaning yun, hindi ko makuha kung ano yung isang meaning. So, kung nagets niyo yun, paki-enlighten naman ako sa comment section, no? So, ayan lagi naman ako ganito, pag may naintindihan ako, sinasabi ko, pag hindi, sinasabi ko rin, at nagpapatulong din ako sa inyo. So, sabi ko sa inyo, hindi ko sasabihin na naintindihan ko yung bara na yun, kung hindi naman talaga. So, yun. Pa-help. Nakapikit. Kaya tama. Yeah. Kaya tamang lait na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang mapa sa kanya lahat ng anggulo kong binanggit. Kasi nanlilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod pag may magandang linyang nabuo. Kaya madalas kang gumaganto pag nadadala ka ng pugso. Kahit putang ina mo, mukha ka ng spoiled na bunso. Ganto si J-Block, pagkalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din nyo ito mabasag-basag, plastic pala. Tangina, gusto ko pa yung ender niya. Nagustuhan ko pa yung ender na, kaya pala hindi nyo ito mabasag-basag, plastic pala. Alam niyo yun, gaya nga ng sabi ko sa inyo, si Pistol, isa yan sa mga mahirap kalaban dito. Nakikita kong isa si Pistol sa pinakamahirap na kalaban sa flip top. Yun nga, sabi ko nga kasi sa inyo, yung style ni Pistol, ang lakas niyang gawing kang ulol. Alam mo yun, gagaguhin ka niya, kikengkuhin ka niya, pagmumukain ka niyang gago talaga sa harap ng maraming tao, pagmumukain ka niyang hindi ako sineryoso ni Pistol, parang ganoon. So yun yung sinasabi ni J-Block doon, kaya nagustuhan ko yun, na kaya hindi nyo to mabasag-basag kasi ang lakas nga mamiloso po ni Pistol no. So paano nyo nga mapabasag yung malakas mamiloso po, kasi kahit anong sabihin mo, ibabalik niya yun sa'yo ng kengkoy, ng gago, or yun, na memiloso po. Pero ang ganda nun kung paano binasag ni J-Block yung estilo talaga ni Pistol dito, na kaya pala hindi nyo to mabasag-basag, plastic pala. So ang galing lang, no. Pero malakas yung round 2 ni J-Block, pero ang hindi ko lang masyadong naintindihan yung second meaning, kung double meaning man yung sinasabi ni J-Block doon, na nakikita mo kami pag ikay nagmamasid, ikaw pag nakapikit ka, nakikita mo kung anong wala sa'yo. So di ko alam kung ano yung second meaning, kung double meaning man yun. Yung isang meaning is pag nakapikit talaga, wala talaga nakikita, diba? So yun, di ko alam kung ano yung pinaka punto ni J-Block, kaya medyo magulo sa akin yun. Ano pa? Malakas yung round 2, pero para sa akin, dahil nga merong isang haymaker si J-Block doon na hindi ko naintindihan, feeling ko yung round 1 is mas malakas, no. Pero kanya pa rin yun kanya pa rin yung round 2, malakas pa rin yun overall. Kung baga si Pistol sa rounds 1 and 2 parehas ng approach, parehas ng power, parehas ng intensity, nagparehas kulang sa haymaker punches. Yun yung mga nakita ko sa rounds 1 and 2 ni Pistol, na hindi talaga naging effective yun against J-Block. So 7-7 ang ibibigyan ko ng score. Bibigyan ko ng score na 7-7 si Pistol. So 14 para kay Pistol. J-Block naman, although para sa akin mas malakas yung round 1, bibigyan ko pa rin ng 9 si J-Block doon. Performance, sobrang ganda ng performance, na alam mo yon, sobrang contrast ng ng estilo nila. Si Pistol, pag bumukain kanyang yung gaya nung ginagawa niya palagi, pagda-dissect sa line marking, pagda-dissect sa estilo, pag bumukain kanyang pang lalaiti, kanya parang pagmumukain kanyang hindi seryoso, ganun kung ano yung estilo ni Pistol. Pero kung ano yung ginawang estilo ni Pistol dito sa laban, hindi naman yung naging effective sa ginagawang estilo ni J-Block. And for me,
sobrang lakas nun, sobrang effective nun, na kalmado lang si J Black, na even ginagago lang siya, kinikengkoy lang siya ni Pistol, sobrang kalmado lang niya, at ayun, nagba-backfire sa kay Pistol yung mga ginagawa niya. Kaya para sa akin sobrang effective ng ginawa ni J Black dito, and kanya ang round 1 and 2. So 18-16, 9-9 pa yon. Hindi ko pa ma-perfect si J Black kasi may nahanap pa ako sa isang J Black, no. Looking forward pa ako sa last round niya, pero 1 and 2, 9 muna yun. So 9-7, so 18-14, ang layo nun. Shit. 7-7 Pistol. Hindi ko ina-expect na bibigyan ko si Pistol ng 7-7 sa rounds 1 and 2 ng flip top, no. Pero J Black talaga ibang level yung pinapakita niya dito. So 18-14 J Black, rounds 1 and 2. Pakinggan niyo maigi ha. Round 1, inamin niyang ginaya niya ako. Baka masyado kayong naliligaw. At props, nalakasan ako sa mga estilo mo't bitaw. Pero lumakas ka lang kasi naging ako ikaw. Man, sinasapak daw ako sa comp shop. Paano mangyayari yun? Sasapakin ako sa comp shop, kami may-ari nun. Pangilan to, piling pogi. Lunchbox ko daw Mickey Mouse. Gago, kay Rocky Rupi. Pwede ba manakit? Pwede manakit? Okay, tama yun. Hihingi muna ako ng consent. So pag-usapan naman natin yung asawa mong ginagawa mong content. Pag-usapan natin yung asawa mong ginagawa mong content. Game? Tangina, para sa views at likes yung asawa niya, binabastos niya ng ganun-ganun lang. Nung nag-trending yung nililimas-limas niya yung puwet, agad pa yung nasundan. Kahit aware kang pinanood ka lang dahil sa puwet mong pinaglalaruan, mahiya ka naman, J Black, asawa mo yan. Real shit, pare. Real shit, pare. Real shit, pare. Hey, may joke? Alam niyo kasi kung ano yung nakakatawa? May joke? Para sa like at views at... Aray ko. Totoong joke ba yun? Kasi kung totoong joke yun, ay kung fake joke yun, napaniwala ako dun kung fake joke. Pero kung joke talaga yun, awit talaga na pababa talaga yung naging performance ni Pistol. Parang first time ko rin mapanood si Pistol na nag-joke ng ganito. Tanda niyang gawing content pati puwet ng asawa niya. Yan ang mo yan. Real shit, pare. Real shit, pare. Real shit, pare. Alam niyo kasi kung ano yung nakakatawa? Para sa like at views, tanda niyang gawing content pati puwet ng asawa niya. Yan. Lahat daw ng kikitain ng video, mapupunta naman daw sa anak. Walang labis, walang bawas. Eh bakit hindi mo pa piniga yung suso para mas marami kang panggatas? Tangina mo! Tis, alam nyo ba kung bakit ito naging ganyan kadesperado? Hindi niya kasi na-enjoy yung perks ng kampyonato. Unang laban kay M-Site, buong-buo kanyang kinain. Wala kang nagawa sa Martial nung bigla kanyang harangin. Kay Harlem, sigaw niya, rare-rirolo kasi kalaban niya si Harlem. Ang dami ng R na sayang lang yung oras namin. I get that. Papa ka na. May bagay na bumago sa iyong nakagawian. Di madali maging magulang, di maitatanggihan. Pero isn't it ironic na tumatanggap ka ng laban para makapag-provide that siya ay mabigyan? Pero kada hindi ka magpapakita ng laban, siya din yung ginagawa mong dahilan. Tama, di ba? Sa buong battle rap career niya, hindi ba strange na isa lang yung pinaka-decent niyang performance versus range pa? Tinira-tira yung tropa. Lumabas yung pagka-plastic labo. Yung kaibigan ni Real Talk, tilabas lahat ng baho. Kung pinakain mo siya ng alikabok, that means matagal na yung nakatago. Okay. Diba? Si Range, isa sa mga big names ng Cebu at siya yung hype man. Di ko alam kung alam nyo na yun.
At naglakas loob ka lang kumalas sa grupo niya pagkatapos maging kampyon. Dati pag si Range nada-down, inaangat ko, o talaga bang ganon? O sadyang sa oras na bumagsak man siya, alam mong kasama ka dun. Ikaw ang number 1 defender niya sa haters at trolls. Kapag may kaaway, lagi kang handang kumera sa front. You always acting like you care, sumasalo ng insult kasi nagbe-benefit ka sa pagiging involved. Fuck you! Tangina. Ngayong di nag-benefit sa pagiging champion sa poder ni Range, balik na. Pero hindi na mababalik yung masasakit na salita. Kung nagawa mong mag-survive sa gubat, di na yan nakakabigla. Kasi hanggat may makakapitan ay buhay ang linta. Wala. Nag-choke. Tangina, di ko alam kung ano nangyari kay Pistol dito. So, kailangan ko marinig yung post-battle interview ni Pistol dito. Gusto ko makita kung gusto ko marinig kung ano yung explanation ni Pistol sa battle na to. Hindi to yung Pistol na ine-expect ko, no? Ba't ganun? Alam mo yon? Unahin ko na. Unahin natin ito. Sa lahat ng nagbalik na champion sa isabuhay ngayong 2023, unahin natin 6th threat. No, unahin natin 6th threat. Na-review natin yung battle ni 6th threat kay Shernan, and ito, malinaw ko sasabihin sa inyo na dikit yung battle na yun, no. Ang sabi ni Arik doon 5-0, pero nung pinanood ko yung judging, it's 3-2 in favor of 6th threat. Pero sa judging natin, sobrang, alam mo yun, just sa judging natin, panalo dun hindi ako against 6th threat, no. Sinasabi ko sa inyo palagi yung kung sino yung top 5 ko na battle MC, and kasama si 6th threat doon. Pero ang pinakapunto ko lang dito, yung battle ni 6th threat kay Shernan, para sa akin, panalo si Shernan doon. Sa judging may dalawang bumoto kay kay 6th threat, kaya hindi yun 5-0, it's 3-2. Then yung mga sinabi ng judges doon about kay Shernan, yung dalawang judges na bumoto kay Shernan, I think ayun din yung mga nasabi ko sa review ko. Kaya pero malakas yung 6th threat doon, men. Medyo nanibago lang ako kasi hindi yun yung 6th threat na inaasahan ko din that time, kasi syempre tagal din niya nawala, diba? Kaya parang nag-expect ako ng gutom ulit na sa battle rap, pero hindi yun. Then isang comeback ulit na medyo hindi rin yun yung ina-expect kong performance, yung kay Mot. Dahil muntik pa matalo si Mot doon, no? I'm not against Mot din, alam niyo yan, kasama si Mot sa top 5 ko. Medyo nadapa rin si Mot doon, round 1, I think round 1. Basta mayroon siyang joke doon about doon sa naghang, no? Naghang. Tapos akala ko may punchline doon sa naghang, pero ano talaga, joke pala talaga. Yung nakausap ko rin si Mot nung PSP, QC PSP. Sabi ko doon, nakala ko may punchline ka doon sa naghang, pero nag-joke daw pala talaga siya doon. So hindi rin yun yung ina-expect kong performance ni Mot. Then ito, Pistolero, J Black, no? Okay ako sa performance sa J Black, kaya wag na natin siyang i-criticize, no? Pistolero, hindi rin ito yung performance na hinahanap ko sa isang pistolero, dahil alam ko yung kalidad ng sulat nito. Kakatapos ko lang panoorin yung battle niya kay Akata at sobrang lakas niya doon. So I'm expecting na Ahon 14, last event ng taon, mas malakas si Pistol dito. At sino ba yung kalaban? Isabuhay 2021 champ. So andun ako sa routing na andun ako sa expectation na champion versus champion, isang malakas na battle. Yun, pero di ko alam ano nangyayari kay Pistol. Nag-choke pa siya sa round 3. Wala. Dragging, pababa yung performance. Ganun pa rin. So di ko alam kung isi-6 ko ba yon, pero I think 6 is enough, no? Nag-choke siya, tapos hindi rin ganun ka-effective. Malaking hatak yung choke niya sa performance ni Pistol, kasi hindi nga ganun ka-effective yung mga baon niya, yung mga bara niya against J Black. Plus
nag-ano pa siya, nag-joke pa siya. So, pag sineben ko to, ang unfair naman, no? Ang unfair sa rounds 1 and 2 na malinis na performance. So, I'll give it 6 to Pistol. So, 20 points. Parang ito yung pinakamababang score na binigay ko kay Pistolero sa lahat ng battle na na-review ko sa, sa career niya. Ayun, 20, 776, 20 points para kay Pistol. Sa J-Black, meron ng 18. Rounds 1 and 2 pa lang yun. So, round 3, pakinggan natin. Hey! Isa lang daw yung decent ko na performance. Sabi nito, huwag ka mag-alala. Dalawa na pagtapos nito. Round 3 na! Ihanda na ang heart. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang estilo ni Pistolero? Line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-a-agree ang majority ng crowd. Witty jokes at rebuttals niyang nakaka-proud equals pistol here. Pumutok pangalan mo kay MR. Renown mo yung complex wording. Si Batas, then Look Goryo, pinagmukha mo na bonjing. Ha! Galit na galit sa complicated elements. Pwes, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag-a-adjust para mag-gets mo aming reference. Kasi 85% sa mga yan, kilala ko sino si Madara. Tama? See the difference? At yung ibang 5% nangingirot na ligaments. Malungkot naman childhood ng other 5% at yung natitirang 5%, malamang sa bag may efficacent. Diba? Okay, gets. Kaya galit sa anime ni Goryo. Gets. Kasi di niya gets. Yung mga kagrupo niyang nagko-cosplay at nag-anime reference, sa trabaho ka kasi si nanay, pinag-iigib ng walang hinto. At pag sumilip ka sa TV ng kapitbahay, pinagsasarahan ka ng pinto. Hindi ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na-enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. Eh wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga. Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna. Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na ma-conscious. Nag-breakdown ng estilo, hindi no? Tawag dyan, hocus-pocus. Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala no, nagde-define ka lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya. Ang ganda nun. Alam mo yun, bin-breakdown. Fuck, binalik ni J-Black kung ano yung pinapakitang estilo ni Pistolero sa isang battle. Ayun. Paano ba bumattle ang isang pistol? Sinabi niya yun sa umpisa. Then, ayun. Bin-breakdown niya kung paano bumattle yung ganito ganyan. Tapos, basta, ang ganda ng execution. Ang ganda ng transition from sinabi niya kung paano bumattle si Pistol, sinabi niya. Tapos transition from Goryo, Batas, Akata, yung mga sinabi niya, 'di ba? Pinagmukha mong bonjing, sinabi niya. Tapos yun, na-mercenal shit siya about dun sa kabataan ni Pistol. Punto. Lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range, ganyan ka ka-predictable! Ay, gago! Freestyle ba yun? Pucha. Freestyle yon? Freestyle ba yon? Sa palagay nyo, freestyle yon? Pero hindi eh. Nasa loob. Nasa loob ng writtens. Nasa gitna. Kung freestyle yon, tangina sobrang lupit, no? Pero hindi eh. Hindi yun freestyle, men. Pasok yun sa writtens, no? Pasok yun sa writtens ni J-Black.
na 'di ba nakita nyo ba 'yon? Napakinggan nyo ba 'yon na binanggit ni Pistol yung 666999 tapos biglang balik ni J Black dito na nagbanggit ka ng ganito. Ganun ka-predictable. Fuck. Tapos na. Tapos na men. Tapos na. Tapos papasok yung punchline na ganun ka-predictable. Grabe. Along relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range. Ganyan ka ka-predictable! Grabe yun. Oh, lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag-gets ng marami? Game? Sige, 3GS. Pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to totoo. Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Shernan versus Sak Maestro. Siyempre, off-cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago, kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan lang. Hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. Hindi totoo. Parang nagamit na yun ah. Basta ganun yung buod. Hanggang sa ma-distract yung mga judges at hindi na marinig yung linyang kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa yang makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang nitong mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Enigma, paano nyo naloko? Grabe. Ano? Speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal? Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga nagawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS kagalit, kaya Enigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. Ang ina, tumama pa kay Apex yung... Tang ina, tumama pa kay Apex yung 8 lines, oh. Damn. Mamakla. Ano, idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Putang ina. Ano, idol? Battle tayo minsan. Panigurado, walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Eh gago, pinatato niya. Hindi lang ikaw ang ganon. Pinatato niya. Yung mga championship niya. Flip top, Rapolo. Ano yun? Shit, ang angas naman nun, Black. Ayos pa ba? Next angle. Next angle, game. Pagsusulatan ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala pang panalo si Lil Weng, ay sus. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? M-Site, Shernan, Lipcram, K-Ram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. Kaya kupal ka, bro. Pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse at lahat tayo dito may ambag at
At isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka nananalo, kaya ka magaling sa crowd control, kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Galing! Kaya Mot, ha? Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos ko lang i-marinate. Pare, wait, sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit kami. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire estilo mo, tol. Pew, pew, pistol here. Tangina mo. Pistol. Hindi ko na guys hindi ko na pinutol yung rounds ni J Black. Pinakinggan ko na lang kasi alam ko na sa kanya na yun. Alam ko na nakuha niya yun. Doon pa lang sa sinabi niya na paano ba kailangan ko pa bang gawin ang estilo niya sa battle. Tapos nag-inform siya, 'di ba, na lahat ng sasabihin ko hindi totoo. Alam mo yun, parang panggagago panggagago yun, no? Parang, yun, nagbanggit siya ng mga kakaibang, alam mo yun, hindi. Nagbanggit siya ng mga, ang tawag doon, mga anggulo na madalas na nababanggit sa isang battle. 'Di ba? Nagbanggit siya noon, tas dinis niya yung mga 3GS, something ganyan. Basta, kung alam mo yun, ang hirap explain pero kitang-kita, no, na kay J Black yung round. Alam mo, ang lakas ng round 3 niya. Round 3 is a 10. No? Worst round para kay Pistol yung round 3. Strongest round naman para kay J Black. So, it's a 10-6 in favor of J Black. Explanation, panoorin nyo yun na lang yung round 3. Kahit yung round 3 lang yung panoorin nyo dito, malalaman nyo kung gaano binasag ni J Black yun. Tapos natatawa lang ako dun sa Mot. Tapos na ako sa kinakatakutan mong baboy. Hindi ko alam kung totoo ba yun na ayaw makalaban ni Mot si Pistol, pero J Black versus Mot kasi sa Matera Mayaman sa PSP. So, magandang battle yon. So, looking forward din ako sa Isa Buhay 2024. Di natin sure kung totoong 2 million ba yung grand prize doon, pero looking forward sa magiging lineup ng 2024, no. J Black, all 3 rounds. Ngayon naintindihan ko na kung bakit marami nagsabi na body bag of the year nga daw to. And grabe yan, sobrang lakas ni J Black dito, men. Ito yung pinakamalakas na J Black na napanood ko, na na-review ko. Sobrang solid, sobrang pulido. What the fuck? Sobrang solid nun, men. All 3 rounds. So, ang layo ng score. Sobrang layo ng score. 28-20. It's a 9-9-10. So, 28, then 6-6, 7-7-6, 20. So, 28-20. Hindi ko ina-expect na ganito kababa yung magiging score ko sa isang pistolero na 2 times champ. Fuck! Sobrang solid nun, men. J Black, all 3 rounds. Sobrang linaw, sobrang pulido, sobrang ganda ng mga angulo. Alam mo kung ano yung tumunaw sa round 3 ni Pistol? Yung sinabi ni J Black dun na nagbanggit ka ng champion. 999, 666, ano pa yun, basta ganun ka-predictable. Fuck, dun pa lang tapos na yung laban, no? Dun pa lang. Ang ganda lang kung saan nilagay ni J Black yung linya na yun, no? Dun niya nilagay sa round 3, no? Dun niya nilagay sa round 3. So sobrang ganda nun, no? Kasi round 3 siya na yung huling babattle. So malamang for sure may mga ganung angulo na nabanggit si Pistol, kaya kala mo lang returns pero hindi pasok yun sa returns niya. So dun pa lang tunaw na talaga yung rounds ni Pistol. So
J Black yun. So, all 3 rounds, 28-20. Props kay Pistol. Hindi man siya naging effective dito. Alam ko, babawi to. Pistolero yan eh. So, let's see. All 3 rounds, J Black. Pistolero versus J Black. Mag-ace, sa pambeses ko nagustuhan niya yung laban na yun. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-ace para kay J Black. Kasi dapat sana talaga ayokong lumaban ngayon. Sabi niya na gusto niya makita ng mga tao kung ano talaga yung kaya ko. At salamat sa mga nang di sa akin sa comments. Yun yung dahilan ko ba't nagkaganto. Gasolina yun. Yo, Pistol here. Maraming salamat kay J Black. Sobrang solid, sobrang na-impress ako. At sobrang kailangan ko ng mga gano'n. Nauga ako doon at babalik tayo ng mas malakas pa. Yeah! Nauga ako doon. Simple lang. Obvious naman, no? Basically, na-outsmart talaga ni J Black si Totoo. Pistolero na taga-diffuse ng style pero na-diffuse ni J Black yes! style. Diba? So, ayun yung right term, no? Apoc, lagi ko sinasabi sa inyo, si Apoc ang pinaka-idolo ko sa judging, no? So, yun yung ganda nun, no? Ang dami ko sinabi dito pero yung sa sinabi ni Apoc na Pistolero ikilala sa pag-diffuse ng isang style pero dinifuse siya ni J Black. So, yun na yung pinakasagot doon. So, ayun man, Black, si Pistolero na taga-diffuse ng style pero na-diffuse ni J Black yung style. Diba? So, ayun man, masterful. And upset of the night. Upset of the night. 1-3, J Black. Gulat ako sa pag-expose niya ng style ni Pistol. Tapos nagdagdagan pa niya ng mga angles na lakas kasi. Parang refreshing na. Yung ko lang narinig yung iba doon. Yeah, so yun. Nakagulat. Solid. Yun ang maganda sa mga ganitong event, sa mga ganitong battle. Expect the unexpected. Round 1, 2, 3, J Black. Ito ko si J Black. Mas effective. Pasok. Yung punto. Nabutas niya si Pistol. Comedy nandun. Energy niya hanggang dulo. Nabasag niya si Pistol. Sa laban na to, parang pinatunayan niya na yung pag-champ niya hindi Black. Saludo kay J Black. Respeto kay Pistol. Yung J Black, strongest performance na pinakita niya baka all over the year or yun, effective to the point na pag bumabanat na si Pistol, nadidilute yung line marking style marking na ginagawa niya. Totoo. Talagang perfect din. Hindi siya dragging, tsaka habang tumatagal mas lumalakas sa J Black. Yo, Zari, binoto ko si J Black all 3 rounds. Unang round, nag-start si Pistol, di ba? Parang siya yung, kala ko nga kanya na eh. Tapos, first round ni J Black, medyo hindi pa ganun ka, hindi pa nagbibuild yung momentum. Tapos nung nag-build na yung moments ni J Black, sunod-sunod na hanggang third round. Tapos, nakakagulat. Tapos, gusto ko rin yung angles, yung punches, paano niya pinerform, yung material niya all 3 rounds, sobrang dalan-dala niya, sobrang solid. Bukod pa doon, syempre yung kalaban niya, Pistolero yun eh. Hindi naman yung basic na kalaban, yes. Champion din yun eh. Para magawa mo yun sa kapwa mo champion, sobrang solid na performance doon. Totoo. Congrats kay J Black at syempre props pa rin kay Pistol. Tang ina, talo si Pistol. Sabi ni Plasma, upset of the night. Actually wala namang upset dito kasi pares silang kampiyon, no. Ayun, yung pinaka sinabi ni Apoc, yun na yung pinakasagot sa lahat ng pinagsasabi ko dito na si Pistol taga-diffuse ng style pero na-diffuse siya ni J Black, no. So yun. Tuwan-tuwa ako sa naging battle, sobrang ganda. Hindi siya more on jokes, teknikalan, no? Patalinuhan. Sobrang ganda ng pagkaka-execute ni J Black sa mga verses niya. Sobrang ganda nun. So, I think nasabi ko naman na yung gusto ko sabihin sa battle na to. And J Black, deserve ni J Black yun. Kanya talaga yun, all 3 lang. Sobrang linaw. Yun lang, sobrang saya, sobrang ganda ng laban. So,
ano pa? Wala na akong masabi, fuck. So, ayun, yun lang. Sobrang ganda ng laban. Sobrang tindi, sobrang bigat. Ang galing ni J-Block dito. Sabi nga ni Manda, pinatunayan niya na yung pagiging champion niya is hiwala lang or hindi bluff, no? Champion versus champion. So, ayun. Congrats J-Block, tangina. Solid. So, kita-kits tayo sa MZ versus Marshall Bonifacio. So, yun na yung next na re-review natin pagkatas neto, pero mamaya na lang siguro, pahinga lang. Pero yun, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.